Kailangang magmukha itong aksidente. Walang dapat magduda. Ang boses na yon, malamig, tiyak, walang bakas ng pag-aalinlangan. Iyon ang boses ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang boses na bumubulong sa kanya ng mahal kita tuwing umaga. Ang boses ng asawa niya, si Ulrich. Nakatayo si Freya sa likod ng makapal na kurtina sa loob ng library. Nanginginig ang buong katawan. Ang bawat salita ay parang matalim na yelo na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga palad. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib na halos bumasag sa kanyang mga tadyang. Isang buwan pa lang silang kasal. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay perpekto. Gisingin siya ni Ulrich ng isang malambing na halik. May dalang tray ng almusal, kape, toasted bread, at isang pulang rosas sa isang maliit na vase. Happy first month, Sari, mahal ko. Bulong nito sa kanya. Ang mga mata ay nangungusap ng pag-ibig na pinaniniwalaan niyang wagas. Inilagay nito sa kanyang leeg ang isang kwintas. Simple lang ito pero elegante. Isang maliit na diamante na nakabitin sa manipis na kadenang ginto. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko, sabi pa ni Ulrich. Simula pa lang ito ng ating habambuhay. Niyakap niya ito ng mahigpit, nilanghap ang pamilyar na amoy nito. Sa mga bisig ni Ulrich, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Kahit pa nagsimula sa isang arranged marriage, ang lahat para pag-isahin ang negosyo ng kanilang mga pamilya, naniniwala siyang natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Naniniwala siyang totoo ang lahat. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na biglang naging bangungot. Sigurado ka ba dito, Ulrich? Tanong ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Yasi, ang sekretarya ni Ulrich na laging nakangiti at magalang sa kanya. Paano kung may mangyaring hindi inaasahan? Walang palya dapat, Yasi. Nakausap ko na ang mekaniko. Isang maliit na ayos lang sa preno. At tapos ang lahat. Ang lahat ng insurance, ang lahat ng mana, mapupunta sa akin. Sa atin. Sa atin. Ang dalawang salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hindi na napigilan ni Freya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahan-dahan, walang ingay. Naglandas ang mga ito sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait. Ang matamis na alaala ng almusal kanina ay napalitan ng lasa ng lason sa kanyang lalamunan. Pumasok lang naman siya sa library para hanapin ang paborito niyang libro. Hindi niya inaasahang maririnig ang sentensya ng kanyang kamatayan. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang anumang hikbi na maaaring kumawala. Anong gagawin niya? Paano siya aalis dito? Isang maliit na pigurin sa gilid ng bintana ang aksidente niyang nasagi. Gumawa ito ng mahinang kalansing. Nang tumama sa sahig, nagawa sa kahoy. Natigil ang usapan sa labas. Ano yon? Tanong ni Yasi. May halong kaba sa boses. Baka pusa lang, sagot ni Ulrich. Pero narinig ni Freya ang dahan-dahang paglakad nito, palapit ng palapit sa kurtina. Hindi humihinga si Freya, naghihintay. Ito na ba ang katapusan niya? Dito na ba mismo sa loob ng kanilang pamamahay? Biglang tumunog ang cellphone ni Ulrich. Napahinto ito sa paglakad. Sir, tumatawag po ang board. Narinig niyang sabi ni Yasi. Hello? Oo, papunta na ako. Sige. Narinig ni Freya ang pagbuntong hininga ni Ulrich. Kailangan ko nang umalis. Ikaw na ang bahala dito, Yasi. Tiyakin mong nakaayos na ang lahat mamaya. Masusunod, sir. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng library at ang papalayo ng mga yapak, saka lang nang hina ang mga tuhod ni Freya. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kwintas na regalo ni Ulrich
ay tila naging isang malamig na bakal sa kanyang leeg. Isang paalala ng matamis na kasinungalingan na muntik nang kumitil sa kanyang buhay. Ang pag-ibig na akala niya'y langit ay isa palang hukay na matagal nang inihanda para sa kanya. Ilang minuto siyang nanatiling tulala, nakatingin sa kawalan. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pero kanino? Paano? Nang biglang bumukas muli ang pinto, napaangat ang tingin ni Freya at nakita niya si Ulrich na nakatayo sa may pintuan, nakangiti. Ang nangiting kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng kilig. Ngayon ay nagdudulot ng matinding takot. "Mahal, handa ka na ba? May pupuntahan tayo." Parang martilyo ang bawat tibok ng puso ni Freya sa kanyang dibdib. Nakatayo sa harap niya si Ulrich, ang kanyang mapagmahal na asawa, na may ngiting nag-aanyaya sa kanya sa sarili niyang kamatayan. Paano siya tatanggi? Anong idadahilan niya? Kung ipapakita niyang alam niya ang plano, baka dito pa lang sa loob ng library ay tapusin na siya. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumama. Pinilit ni Freya na ngumiti. Isang ngiting pakiramdam niya ay babasag sa kanyang mukha anumang oras. "Oo naman. Mahal, saan ba tayo pupunta?" Ang boses niya ay naging pamilyar sa sarili niyang pandinig, mahina at nanginginig. "Basta, isang sorpresa," sabi ni Ulrich at inabot ang kamay nito sa kanya. Ang kamay na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay parang kamay ngayon ng isang demonyo. Nag-atubili siya ng isang segundo bago tinanggap iyon. Malamig ang balat ni Ulrich o baka ang sarili lang niyang balat ang nanlalamig sa sobrang takot. Habang naglalakad sila palabas ng bahay, bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan na dati puno ng masasayang alaala ay tila sumisigaw ngayon ng babala. Sa loob ng sasakyan, umupo si Freya sa passenger seat. Pinilit na kumilos ng normal. Pinagmasdan niya si Ulrich habang pinaaandar nito ang makina. Gwapo pa rin ito, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Paano nagawa ng isang taong may ganitong mukha na magplano ng ganito kasamang bagay? Habang umaandar sila, dinaldal siya ni Ulrich tungkol sa mga plano nito para sa kumpanya, sa kanilang kinabukasan. Bawat salita ay kasinungalingan. Tumango-tango lang si Freya, nagpapanggap na nakikinig habang ang isip niya ay naghahanap ng paraan para makatakas. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Dahan-dahan, umaasang hindi mapapansin ni Ulrich. Itatype na sana niya ang pangalan ng kuya niya, si David, nang biglang kunin ni Ulrich ang telepono mula sa kanyang kamay. "Mamaya na yan, mahal," sabi nito sa malambing pa ring boses. "Pwede bang sa akin muna ang buong atensyon mo ngayon? Itabi muna natin ang lahat ng distractions." Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nakakamatay. Wala nang nagawa si Freya kundi tumango. Ibinulsa ni Ulrich ang kanyang cellphone. Binihag na siya. Wala na siyang paraan para makahingi ng tulong. Maya-maya, habang nasa isang palikong daan sila sa gilid ng isang bangin, naramdaman ni Freya ang kakaibang pagbabago sa takbo ng sasakyan. "Mukhang may problema sa preno," sabi ni Ulrich. Ang boses ay nagbago. May bahid ng pag-arte, ng pekeng pagkataranta. Sinubukan nitong tapak-tapakan ang preno. Hindi kumakagat. Doon na nagsimulang bumilis ang takbo ng sasakyan, pababa sa matarik na daan. Ang pagkukunwari ni Ulrich ay naging isang sigaw, habang si Freya ay napapikit na lang sa sobrang takot. Hindi ito isang aksidente. Ito na yon. Ito na ang katapusan ng lahat. Ang huli niyang narinig ay ang nakabibinging tunog ng bumibigay na bakal, ng nababasag na salamin, at ang malakas na pag-umpog ng kanyang ulo sa isang bagay na matigas. Pagkatapos, dilim. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Freya ay ang mahinang tunog ng isang makina. Beep, beep, beep. Sunod ay ang amoy, antiseptic, ospital. Idinilat niya ang kanyang mga mata.
Malabo ang lahat. Sumasakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang ulo. Miss, naririnig mo ba ako? Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang doktor. Sinubukan niyang magsalita, pero tanging isang ungol lang ang lumabas sa kanyang bibig. Nagkaroon ka ng malubhang head trauma dahil sa aksidente, paliwanag ng doktor. Maswerte kang nabuhay. Maswerte? Naisip ni Freya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Doc, kamusta na po ang asawa ko? Boses yon ni Ulrich, puno ng pag-aalala. Isang napakagaling na aktor. She's awake, but still very weak. We need to run more tests, lalo na't malakas ang pagkakabagok ng ulo niya. Sagot ng doktor. Iiwan ko muna kayo. Naramdaman ni Freya ang paglapit ni Ulrich sa kanyang kama. Kasunod nito ang isa pang pamilyar na yabag at pabango. Si Yasi. Ulrich, anong nangyari? Malamig na tanong ni Yasi. Sapat lang ang lakas para marinig ni Freya. Buhay pa siya, sagot ni Ulrich, isang pabulong na puno ng pagkadismaya. Bakit buhay pa siya? Huminahon ka, baka may makarinig sa'yo. Saway ni Yasi. Ang mahalaga, mukhang wala siyang maalala. At sabi ng doktor, baka may epekto sa kanya ang aksidente. Pwede pa rin nating ituloy ang plano sa ibang paraan. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, nag-aapoy sa galit si Freya. Ang mga salitang yon ang nagbigay sa kanya ng isang ideya, isang desperadong ideya, ang tanging paraan para manatili siyang buhay at makapaghiganti. Nang maramdaman niyang may pumasok ulit sa silid, marahil ay ang doktor kasama si Ulrich. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ipinako niya ang kanyang paningin sa kisame, sa isang lugar na walang partikular na tinitingnan. Freya? Mahal? Nakikilala mo ba ako? Tanong ni Ulrich, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya lumingon. Pinanatili niyang blanko ang kanyang ekspresyon. Sa nanginginig na boses, nagtanong siya sa kawalan. Sino kayo? Bakit ang dilim? Narinig niya ang paghinga ng malalim ng doktor. Mr. Sandoval, mukhang may problema tayo. Ang matinding trauma sa kanyang ulo. Posible nitong naapektuhan ang kanyang paningin. Kailangan natin siyang obserbahan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Hindi ito nakikita ni Freya, pero ramdam na ramdam niya ang pagpapalitan ng tingin ni na Ulrich at Yasi sa gilid ng kanyang kama. Isang tingin na puno ng pagkadismaya dahil nabigo ang kanilang unang plano, pero may kasama na ngayong bagong saya. Ang saya na ang asawa niyang si Freya ay buhay nga, pero inutil na, isa ng bulag. Ang pagbabalik sa bahay na minsan niyang tinawag na paraiso ay parang pagpasok sa isang magandang kulungan. Ang bawat pamilyar na amoy, ang bawat tunog, ang bawat pakiramdam sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbabalik ng mga alaala. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay nababahiran na ng kasinungalingan at panganib. Dahan-dahan lang, Ma'am Freya, sabi ni Yasi, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nakaalalay ito sa braso ni Freya habang inaakay siya papasok. Nandito lang ako para tulungan ka. Ramdam ni Freya ang higpit ng pagkakahawak ni Yasi. Hindi ito pagkakahawak ng isang taong nag-aalaga, kundi ng isang bantay. Habang naglalakad sila sa sala, biglang bahagyang hinila ni Yasi ang kanyang braso, sapat lang para mawala sa balanse si Freya at matisod sa gilid ng carpet. Ay! Sigaw ni Yasi na puno ng pagkukunwari. Naku, pasensya na po, ma'am. Okay lang po ba kayo? Napahawak si Freya sa isang mesa para hindi tuluyang bumagsak. Isang matinding galit ang biglang umakyat sa kanyang dibdib, pero mabilis niya itong pinigilan. Ngumiti lang siya ng pilit. Okay lang ako, Yasi. Medyo naninibago pa. Sinadya niya yon. Alam ni Freya, ito ay isang pagsubok. Isang paalala kung sino ang may kontrol sa sitwasyon. Dumating si Ulrich mula sa kusina, may dalang isang basong tubig.
Mahal, ito, uminom ka muna. Magpahinga ka na sa kwarto. Inalalayan siya ni Ulrich paakyat. Ang mga salita nito ay malambing, pero ang mga kamay nito sa kanyang likod ay malamig at walang kabuhay-buhay. Hindi niya ito makita, pero nararamdaman niya. Nararamdaman niya ang kasinungalingan sa bawat paghinga nito. Kinabukasan, dumating ang kuya niya, si David. Nang marinig ni Freya ang boses nito, para siyang nabuhayan ng pag-asa. "Freya! Kamusta ka na?" sabi ni David. Niyakap siya ng mahigpit. "Kuya!" bulong ni Freya. Halos maiyak siya sa unang pagkakataon na naramdaman niyang ligtas siya. Naupo sila sa sala. Naroon din si Ulrich. Hindi umaalis sa kanilang tabi. Ginagampanan ang papel ng isang mapag-arugang asawa. "Huwag kang mag-alala, David. Inaalagaan kong mabuti si Freya," sabi ni Ulrich. "Gagawin ko ang lahat para sa kanya." Pinagmasdan ni David si Ulrich. Pagkatapos ay bumaling kay Freya. Nakita ni Freya, kahit hindi niya talaga nakikita, ang pagdududa sa mukha ng kanyang kapatid. Nang magpaalam si Ulrich na may kukunin lang sa taas, lumapit si David kay Freya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at bumulong. "Sigurado ka ba, Freya? May nararamdaman akong mali." Ang mga salitang iyon ang mga salitang hinihintay niya. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang sabihin ang katotohanan. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Umiling lang siya, nagpapanggap na nalilito. "Anong ibig mong sabihin, kuya? Mabait sa akin si Ulrich." Hinaplos ni David ang kanyang buhok. "Sige, pero tandaan mo, nandito lang ako. Isang tawag mo lang." Nang makaalis si David, naramdaman ni Freya ang isang bagong determinasyon. Kailangan niya ng ebidensya. Kinagabihan, habang naliligo si Ulrich at nasa labas si Yasi, ginamit niya ang pagkakataon. Gamit ang alaala niya sa ayos ng kanilang kwarto, kinapa niya ang daan papunta sa luma niyang drawer. Sa ilalim ng mga damit, nandoon pa ang kanyang lumang cellphone. Buti na lang at hindi niya ito itinapon. Tahimik niyang binuksan ang voice recorder nito at itinago sa ilalim ng kama. Ito ang kanyang magiging mga mata at tainga. Habang itinatago niya ang telepono, isang bote ng pabango sa kanyang vanity table ang kanyang nasagi. Nahulog ito mula sa mesa. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang katawan base sa reflex. Bahagya siyang umilag. Ang kanyang mga kamay ay automatikong umangat na para bang sasaluhin ito. Agad niyang napigilan ang kanyang sarili. Huli na ba? May nakakita ba? Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang bumukas ang pinto. Si Yasi. "Ma'am Freya, okay lang po ba kayo? May nabasag po ba?" Hindi kumibo si Freya. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan na para bang hindi niya alam kung saan nanggaling ang ingay. May nahulog yata," sabi niya sa nangangatog na boses. "Hindi ko alam kung ano." Tiningnan siya ni Yasi nang may pag-aaral. Isang mahabang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay ngumiti ito. Pabango niyo po pala. Hayaan niyo po, lilinisin ko." Nakahinga ng maluwag si Freya nang lumabas ito. Muntik na. Isang maling galaw lang at mabubuko ang lahat. Umalis si David na may dalang pag-aalala. Nangangakong babalik. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Freya sa kama at nagkukunwaring tulog, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni na Ulrich at Yasi mula sa kabilang silid. Ang pader ay hindi sapat na makapal para itago ang kanilang mga salita. Ang boses ni Yasi ay iritado at walang pasensya. "Bakit hindi pa natin tapusin? Buhay pa siya, Ulrich. Panganib siya." Isang matagal na katahimikan ang sumunod bago sumagot si Ulrich. Ang boses ay mababa at puno ng banta. "Maghintay ka lang. May mas maganda akong plano." Isang plano na walang sino man ang magdududa. Napapikit ng mariin si Freya. Ang kanyang pagpapanggap na bulag ay hindi sapat. Isa pa rin siyang panganib sa kanilang mga mata. At mayroon silang bagong plano para sa kanya.
Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Bawat isa ay puno ng pag-iingat at pagpapanggap. Nasanay na si Freya sa dilim na kanyang nilikha. Ang kanyang mga pandama ay tumalas. Kabisado na niya ang bawat sulok ng bahay sa pamamagitan ng tunog, amoy, at pakiramdam. Ang bawat kaluskos, ang bawat pagbabago sa ihip ng hangin ay nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Ang kanyang pagiging bulag ay naging kanyang kalasag at kanyang sandata. Sa paningin ni na Ulrich at Yasi, isa lang siyang kasangkapan na naghihintay na itapon. Hindi nila alam na sa ilalim ng kanyang kahinaan, siya ang nagmamasid. Isang hapon, umalis si Ulrich para sa isang importanteng meeting. Si Yasi naman ay nagpaalam na mamimili ng gamot. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Freya. Mag-isa siya sa bahay. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sala. Walang baston, walang alalay. Naglakad siya nang may kumpiyansa papunta sa library. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Ang pagpasok sa loob ay parang pagbabalik sa isang masamang panaginip. Ngunit ngayon, hindi natakot ang kanyang nararamdaman, kundi determinasyon. Sinimulan niyang kapain ang mga pader, ang mga estante ng libro. Naghahanap siya ng kahit ano, isang dokumento, isang susi, anumang magpapatunay sa kanilang kasamaan. Habang kinakapan niya ang dingding sa likod ng malaking mesa ni Ulrich, naramdaman niya ang isang bahagyang nakaumbok na bahagi sa ilalim ng wallpaper, isang safe. Ngunit paano po niya ito bubuksan? Ipinagpatuloy niya ang paghahanap hanggang sa marating niya ang isang malaking painting ng isang barko sa dagat. Naalala niyang minsan, nabanggit ni Ulrich na ito raw ang paborito niyang painting dahil nagpapaalala ito sa kanya ng mga bagay na nawala. Sa likod ng painting, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na kawit. Nang hilahin niya ito, isang maliit at nakatagong kompartimento ang bumukas. Sa loob, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy, nakalak. Nagmamadali. Dinala niya ito sa mesa. Paano bubuksan? Habang kinakapan niya ang paligid, naramdaman niya ang isang paperweight na hugis angkla. Bigla niyang naalala ang paboritong kasabihan ng ama ni Ulrich ayon sa kwento nito ay ang pag-asa ang angkla ng kaluluwa. Sinubukan niyang ilapat ang dulo ng angkla sa maliit na keyhole ng kahon. Nag-click ito. Bumukas. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Freya ang kahon. Ang inaasahan niyang makita ay mga dokumento ng pera o insurance, ngunit ang laman nito ay iba. Mga lumang litrato, mga lupi-luping sulat, at mga ginupit na balita mula sa dyaryo. Kinuha niya ang isa sa mga litrato. Isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Ulrich. Sa likod nito ay may nakasulat, Sandoval Family, 1998. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Kuya David niya. Freya, may nalaman ako. Sabi ni David sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Sinusubukan ni Ulrich na i-liquidate ang malaking shares ng kumpanya natin. Itinatransfer niya sa isang offshore account. At nalaman ko rin ang tungkol sa pamilya niya. Ang ama niya, si Don Ricardo Sandoval, nag-suicide daw matapos malugi ang kumpanya nila 20 years ago. Napatingin si Freya sa mga clippings ng balita sa loob ng kahon. Kinuha niya ang isa. Ang headline ay malaki at malinaw. Sandoval Shipping, bangkarote na. Buendia Corp, ang bagong hari ng karagatan. Buendia, ang apelyido ng kanyang ama. Parang bombang sumabog sa kanyang isipan ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang larawan na mas malagim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang ama niya ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya ni Ulrich, ang pagpapakamatay ng ama nito, ang paghihirap nila, at ngayon, ang pagpapakasal nito sa kanya. Kinuha niya ang huling litrato sa ilalim ng kahon. Si Ulrich bilang isang bata, nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Sa likod nito may sulat kamay,
Hinding-hindi ko sila patatawarin. Babawiin ko ang lahat. Lahat-lahat. Nabitiwan ni Freya ang kahon. Ang mga laman nito ay kumalat sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig na gawa sa kahoy. Hindi ito tungkol sa pera. Oo, bahagi iyon ng plano. Pero may mas malalim na dahilan. Isang dahilan na mas madilim, mas personal. Ang buong pag-ibig niya, ang kanilang pagsasama, ang kanilang kasal. Lahat ay kasangkapan lamang. Isang kasangkapan para sa isang matagal ng binalak na paghihiganti. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong una niyang marinig ang plano. Dahil ngayon, alam na niya, mulat sa pool, wala talagang pag-ibig na umiral. Tanging puot lamang. Napahagulhol siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pusong dinurog ng walang kapantay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan ng library. Mukhang marami ka nang nalaman. Mahal ko, si Ulrich. Nakatayo ito roon, hindi niya alam kung gaano nakatagal. Ang mukha nito ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Tanging malamig at walang emosyong tagumpay. Ang boses ni Ulrich ay parang yelo na gumuhit sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng luha ni Freya. Napalitan ito ng isang matinding lamig. Dahan-dahan siyang lumingon, pinanatili ang blangkong tingin ng isang bulag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pagpapanggap. Ang nakikita niya sa kanyang isipan ay hindi ang asawang minahal niya, kundi isang halimaw. Ulrich, ikaw ba yan? May nahulog akong kahon, sabi niya. Pinilit na manginig ang kanyang boses. Naglakad si Ulrich papalapit. Ang bawat yabag ay mabigat at may awtoridad. Umupo ito sa kanyang harapan at isa-isang pinulot ang mga litrato at clippings. Oo, mahal. Isang kahon ng mga alaala. Sabi ni Ulrich, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pait. Mga alaalang matagal kong itinago. Mga alaalang nagpapaalala sa akin araw-araw kung bakit ako naririto. Hindi na niya kailangang magpanggap. Alam na ni Ulrich na alam na niya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Freya. Isang tanong na puno ng sakit. Bakit sa ganitong paraan? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ulrich. Bakit? Dahil kinuha ng pamilya mo ang lahat sa amin. Ang negosyo, ang dignidad, ang buhay ng tatay ko. Akala mo ba sapat na ang pera para bayaran ang lahat ng yon? Hindi, Freya. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman namin. Ang mawalan ng lahat ng pinakamamahal mo. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Ang pakasalan ka, ang pinakamatamis na bahagi ng paghihiganti ko. Ang paibigin ka, ang kunin ang tiwala mo. Bago durugin ang lahat. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Freya. Pero sa gitna ng sakit, isang bagong damdamin ang umusbong. Puot. Isang nag-aapoy na puot na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya. Hindi ka magtatagumpay. Humarap si Ulrich. May pagtataka sa kanyang mga mata. Talaga? Isang bulag na babae ang magsasabi niyan sa akin? Ano ang magagawa mo? Wala kang nakikita. Wala kang alam. At higit sa lahat, wala kang ebidensya. Ngumiti ito. Isang ngiting demonyo. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita papahirapan pa. Malapit nang matapos ang lahat. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at lumabas ng library. Iniwan si Freya na nanginginig sa galit at takot. Kinabukasan, nagpumilit siyang makipagkita kay David sa isang coffee shop. Malapit sa bahay, idinahilan na gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Pumayag si Ulrich, pero pinasama niya si Yasi bilang alalay. Sa coffee shop, habang si Yasi ay umorder sa counter, nagkaroon sila ng ilang sandali. Kuya, totoo ang lahat.
Nagmamadaling bulong ni Freya, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni David. Gusto niya kaming gantihan. Nalaman ko ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kahon, sa mga litrato, sa pag-amin ni Ulrich. Ang mukha ni David ay unti-unting nagbago mula sa pag-aalala patungo sa matinding galit. Ang hayop na yon. Nanggigigil na, sabi ni David. Kailangan na nating itawag sa pulis to, Freya. Wala pa tayong sapat na ebidensya, kuya. Sasabihin lang niyang nag-iimbento ako dahil sa trauma. Kailangan natin ng patunay. Bumalik si Yasi na may dalang tray. Ngumiti ito nang matamis sa kanila. Ano po ang pinag-uusapan niyo? Wala. Mga bagay-bagay lang tungkol sa pamilya. Mabilis na sagot ni David. Pinipilit ng ngumiti. Bago sila umuwi, nagkunwari si David na may kukunin sa sasakyan. Doon, mabilis niyang iniabot kay Freya ang isang maliit na bagay. Isang button camera. Idikit mo to sa damit mo. At ito, sabi pa niya, may iniabot na maliit na earpiece. Para marinig kita. Para malaman ko kung anong nangyayari. Mag-ingat ka, Freya. Sa pag-uwi nila, isang ideya ang nabuo sa isip ni David. Kailangan niya ng patunay na hindi mapapasubalian. Kinagabihan, tumawag si David kay Ulrich. Ulrich, pare, may problema sa planta. Pwede ka bang pumunta dito ngayon din? Emergency. Sige, papunta na ako. Sagot ni Ulrich, walang kamalay-malay. Ito ang plano. Habang wala si Ulrich, nagtago si David sa hardin, sa isang madilim na sulok kung saan kitang-kita niya ang sliding glass door ng sala. Ang plano niya ay kuhanan ng video si Yasi. Baka may gawin itong kahina-hinala. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nang makaalis si Ulrich, lumabas si Yasi sa hardin para magpahangin. Ilang sandali lang, lumabas din si Ulrich mula sa likod ng bahay. Hindi pala ito umalis, isa itong patibong. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita sa kamera ni David ang pagyakap ni Ulrich kay Yasi mula sa likuran. Hinalikan nito si Yasi sa leeg at gumanti naman ito ng isang halik sa mga labi. Malapit na, Yasi. Kaunting tiis na lang. Narinig ni David na bulong ni Ulrich. Atin na ang lahat. Nanginginig sa galit si David. Hindi na niya kailangan ng iba pang ebidensya. Ang pagtataksil na nasasaksihan niya ay sapat na. Mula sa pagdududa, ang puso niya ngayon ay puno na ng isang matinding determinasyon. Ang tulungan ng kanyang kapatid na makuha ang hustisya. Sa loob ng bahay, nakaupo si Freya sa dilim, suot ang button camera. Hindi alam ang nangyayari sa labas. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang pagbabago. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na siyang kakampi. Habang iniisip niya yon, bumalik si Ulrich sa loob na para bang walang nangyari. Ngunit ng gabing iyon, habang papatulog na sila, narinig ni Freya ang isang pabulong na usapan sa labas ng kanyang pinto. Ang boses ni Yasi, puno ng pagkainip at selos. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. Kailangan na niyang mawala, Ulrich. Ngayon na. Ang mga salita ni Yasi ay parang isang malamig na hangin na gumapang sa ilalim ng pinto at yumakap kay Freya. Kailangan na niyang mawala. Ngayon na, hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang silid, ang bawat anino na dumadaan sa ilalim ng pinto, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nakahiga lang siya, nagkukunwaring mahimbing, habang ang kanyang puso ay walang tigil sa mabilis na pagtibok. Alam niyang may gagawin sila, at alam niyang malapit na ito. Kinabukasan, naging kakaiba ang kilos ni Ulrich. Mas malambing ito kaysa dati. Ipinaghanda siya nito ng almusal, tinulungang maglakad-lakad sa hardin, at binasahan pa siya ng libro. Ito ay isang pag-arte, isang perpektong pagganap para sa huling akto. May pupuntahan lang akong mahalagang meeting sa labas ng syudad. Mahal, sabi ni Ulrich bago umalis ng hapong yon. Babalik ako bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala, nandyan naman si Yasi
para bantayan ka. Hinalikan siya nito sa noo. Ang halik na yon ay parang selyo ng kamatayan. Nang marinig ni Freya ang pag-alis ng sasakyan ni Ulrich, alam niyang naiwan na siya kasama ang ahas. Ang bahay ay naging napakatahimik. Masyadong tahimik. Ma'am Freya, gusto niyo po ba ng tsa? Tanong ni Yasi. Ang boses ay matamis na parang lason. Sige, salamat, sagot ni Freya. Nang iabot ni Yasi ang tasa, sinadya ni Freya na matabig ito ng bahagya. Naku, pasensya na. Hindi ko nakita. Ayos lang po, ma'am, sabi ni Yasi. Pero sa tono nito, naramdaman ni Freya ang ngit-ngit. Ilang oras pa ang lumipas. Naghahanda na sanang matulog si Freya nang may maamoy siyang kakaiba. Amoy usok. Noong una, mahina lang. Binaliwala niya ito. Baka may nagsisigalang sa labas. Pero unti-unti itong lumalakas at may kasama na itong amoy ng nasusunog na plastik. Doon na siya kinabahan. Yasi? Tawag niya. Walang sumasagot. Yasi! Tumayo siya at kinapa ang daan papunta sa pinto. Nang pihitin niya ang doorknob, hindi ito bumubukas. Nakalock. Nakalock ito mula sa labas. Yasi, buksan mo ang pinto. Sigaw niya, kinakalampag ang pinto. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang lumalakas na paglagitik ng apoy sa labas. Ang usok ay nagsisimula nang pumasok sa ilalim ng pinto, mahapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Dito na ba ang katapusan? Naisip niya. Ikukulong siya dito hanggang sa mamatay. Bigla niyang naalala ang plano nila ni David, ang emergency plan. Kinapa niya ang daan papunta sa bintana na nakaharap sa likod bahay. Ito ang pinakamababang bintana sa ikalawang palapag. Bago pa ito mangyari, sinabi na sa kanya ni David, kung may mangyaring masama at makulong ka sa kwarto mo, basagin mo ang bintana. May itinago akong makapal na kumot at lubid sa ilalim ng kama mo. Itinali ko na rin ang dulo ng isa pang lubid sa malaking puno sa ibaba. Gamitin mo yon para makababa. Sinunod niya ang plano. Kinuha niya ang isang mabigat na palamuti sa kanyang bedside table at buong lakas na inihagis sa salamin ng bintana. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Inilabas niya ang lubid at kumot mula sa ilalim ng kama. Itinali niya ito ng mahigpit sa paa ng kama. Binalot niya ng kumot ang kanyang mga kamay para hindi masugatan at dahan-dahang sinimulang bumaba. Ang init ng apoy ay nasa kanyang likuran. Ang usok ay makapal na. Hirap na siyang huminga. Nang sa wakas ay marating niya ang lupa. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya. Tumakbo ng walang lingon-likod papunta sa likod ng hardin kung saan naghihintay si David sa kadiliman. Mula sa kanilang pinagtataguan, kitang-kita nila ang paglaki ng apoy na unti-unting nilalamon ang kanilang bahay. At sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakatayo si Yasi. Nakatingin ito sa nasusunog na bahay, hindi na tinatago ang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang anino nito sa liwanag ng apoy ay parang isang demonyo na nagsasaya sa kanyang gawa. Dumating ang mga bumbero, pero huli na ang lahat. Ang ikalawang palapag, kung nasaan ang kwarto ni Freya, ay tuluyan ng gumuho. Niyakap siya ni David. Tapos na, Freya! Ligtas ka na! Nanginginig na tumingin si Freya sa apoy. Anong susunod nating gagawin? Tumingin si David sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at determinado. Para sa kanila, wala ka na, Freya. Patay ka na. Nasa kalagitnaan ng biyahe pauwi si Ulrich nang matanggap niya ang tawag. Sir Ulrich, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses na puno ng pekeng pagkataranta. Si Yasi. Sir, ang bahay po. Nasusunog. Agad niyang itinabi ang sasakyan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ano? Si Freya?
Nasaan si Freya? Sigaw niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng kausap. Hindi po namin siya makita, sir. Sinubukan ko siyang ilabas pero masyadong malakas ang apoy. Humagulgol si Yasi, isang napakahusay na pag-arte. Papunta na ako. Sigaw niya bago ibaba ang tawag. Ilang segundo siyang natahimik sa loob ng kotse. Pagkatapos, isang malawak na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas. Tapos na. Pinarurot niya ang sasakyan hindi para magmadali, kundi para paghandaan ang kanyang sarili para sa pinakamalaking pagganap ng kanyang buhay. Pagdating niya sa kanilang lugar, ang eksena ay parang isang pelikula. Mga truck ng bumbero, mga pulis, mga usyosong kapitbahay, at ang dating magandang bahay nila ay isa na lang nagbabagang kalansay. Bumaba siya ng kotse at tumakbo. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Freya! Freya, nasan net mo? Nasan ka? Pinigilan siya ng mga pulis. Sir, delikado po. Hindi na po kayo pwedeng pumasok. Ang asawa ko. Nasa loob ang asawa ko. Sigaw niya nagpupumiglas. Nagawa niyang magpakawala ng ilang butil ng luha, mga luha ng tagumpay. Nakita niya si Yasi sa isang sulok. Nakaupo sa ambulansya. May kumot na nakabalot sa katawan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagsasabing, nagawa ko na. Napaluhod si Ulrich sa damuhan, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, at umarte na parang isang taong nawalan ng lahat. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may awa. Ang kaawa-awang biyudo. Kinabukasan, opisyal nang idineklara na nasawi si Freya sa sunog. Sa isang pribadong pag-uusap, niyakap niya si Yasi. Magaling, Yasi? Napakagaling ng pagkakagawa mo. Para sa atin to, Ulrich, bulong ni Yasi, nakayakap ng mahigpit. Sa wakas, akin ka na. Atin na ang lahat. Hinalikan niya ito. Ngunit habang hinahalikan niya ito, ang nasa isip niya ay hindi si Yasi, kundi ang tagumpay, ang matamis na lasa ng paghihiganti. Humarap siya sa media, ang mukha ay puno ng kalungkutan. Ang tanging hiling ko lang ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking asawa. Sabi niya sa mga reporter, ang boses ay basag. Mahal na mahal ko si Freya, siya ang buhay ko. Sinimulan na niya ang mga papeles para sa insurance at para sa mana. Nakipagkita siya sa mga abogado, ipinapakita ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na siya na ang tagapagmana ng buong yaman ng mga Buendia. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang hotel room, tumayo siya sa harap ng salamin. May hawak na isang baso ng mamahaling alak. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Para sa'yo ito, Itay, sabi niya sa hangin. Itinaas ang kanyang baso. Nakamit ko na ang hustisya. Ininom niya ang alak. Lasang-lasa ang tagumpay. Ang lahat ay naganap ayon sa plano. Ang kumpanya ng mga Buendia, ang kanilang pera, ang kanilang pangalan, lahat ay mapupunta na sa kanya. At si Freya, ang huling simbolo ng kanyang kinamumuhiang pamilya, ay abo na lang. Sa sumunod na araw, ipinadala na ang mga imbitasyon para sa libing. Isang marangyang seremonya para sa isang minamahal na asawa. Ang nakasulat sa itim na papel na may gintong letra ay simple ngunit madamdamin. Bilang pag-alala kay Freya Buendia Sandoval. Isang mapagmahal na asawa, isang mabuting anak. Itinakda ang petsa ng kanyang libing, ang araw na yon, ang magiging huling yugto ng kanyang pagkukunwari. Pagkatapos noon, sisimulan na niya ang kanyang bagong buhay bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa syudad. Wala siyang kamalay-malay na sa isang ligtas na lugar, ang babaeng akala niya'y patay na, ay naghahanda rin. Naghahanda para sa sarili nitong pagbabalik. Ang araw ng libing ay dumating na may kasamang madilim na kalangitan na para bang ang panahon mismo ay nakikidalamhati. Ang loob ng simbahan ay puno ng mga taong nakasuot ng itim. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, mga malalayong kamag-anak.
Naroon silang lahat para magbigay ng kanilang huling paggalang. Sa harap, isang magandang kabaong nagawa sa puting kahoy ang nakasara. Siyempre, wala itong laman. Nakatayo si Ulrich sa pulpito, nagbibigay ng kanyang eulogy. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang kanyang mga salita ay maingat na pinili para pukawin ang emosyon ng lahat. Si Freya, siya ang aking liwanag. Simula niya, huminto sandali na para bang pinipigilan ang pag-iyak. Mula nang dumating siya sa buhay ko, binago niya ang lahat. Tinuruan niya akong magmahal ng totoo. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy ngayong wala na siya. Maraming bisita ang nagsimula nang magpunas ng kanilang mga luha. Si David ay nakaupo sa unang hanay. Ang mukha ay blangko, walang emosyon. Sa tabi ni Ulrich, nakatayo si Yasi, ang perpektong imahe ng isang tapat na sekretarya na nag-aalala para sa kanyang amo. Ang tanging nagpapagaan lang sa loob ko ay ang pag-iisip na nasa isang mas mabuting lugar na siya. Pagpapatuloy ni Ulrich, ang boses ay tuluyan ng nabasag. Paalam, mahal ko. Maghihintay ako sa araw na magkikita tayong muli. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kisame na para bang nakikipag-usap sa langit. Iyon ang hudyat, ang pinakadramatikong sandali ng kanyang pagganap. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang palabas, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang malaking pinto sa likuran ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang organista ay natigil sa pagtugtog. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong paligid. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang malungkot na musika. Mula sa nakabukas na pinto, pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kulay na sumisigaw ng kaibahan sa dagat ng itim na kasuotan. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang paglakad ay marahan, ngunit tiyak. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakapokus sa isang direksyon lamang, sa lalaking nakatayo sa pulpito. Si Freya, buhay. Ang mga bulungan ay nagsimula. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas na parang bubuyog. Sino yan? Si Freya ba yan? Imposible. Sa harap natigilan si Ulrich. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Katabi niya, si Yasi ay napanganga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong takot. Para sa kanila, para sa lahat ng tao roon. Para itong isang multo na nagbalik mula sa libingan. Nagpatuloy sa paglakad si Freya sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha ng mga tao. Hindi niya pinansin ang kanilang mga bulungan. Ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Ulrich. Nang sa wakas ay marating niya ang harap ng simbahan, huminto siya ilang talampakan mula sa kabaong na para sa kanya. Tumingin siya kay Ulrich, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtaksil sa kanya, ang lalaking nagplano ng kanyang kamatayan. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang boses, malinaw at matatag, sapat para marinig ng lahat sa bawat sulok ng simbahan. Namiss mo ba ako, mahal ko? Kaya hindi. Ang tanong ni Freya ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng simbahan. Ang katahimikan ay nabasag, napalitan ng isang malakas na bulungan mula sa mga tao. Anong kalokohan to? Si Ulrich ang unang nakapagsalita. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang pagka-composure. Sino ka? Hindi ikaw si Freya. Patay na ang asawa ko. Ngumiti si Freya. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Ulrich? O baka naman, iyan ang gusto mong paniwalaan? Sa isang hudyat mula kay Freya, tumayo si David. Sa kamay nito ay isang remote control. Sa likod ng altar, isang malaking puting screen na ginamit kanina para sa isang slideshow ng mga litrato ni Freya ay biglang umilaw.
Kung ganoon, Ulrich, sabi ni David, ang boses ay malakas at malinaw. Siguro'y maipapaliwanag mo kung ano ito. Pinindot ni David ang remote. Ang unang lumabas sa screen ay isang video. Ang video nakuha ni David sa hardin. Malinaw na malinaw ang pagyayakapan at paghahalikan ni na Ulrich at Yasi sa ilalim ng buwan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga miyembro ng board ng kumpanya, mga kasosyo sa negosyo, lahat sila ay nakatingin ngayon kay Ulrich ng may pagkasuklam. Teka, hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Ulrich, ang muka ay namumutla. Marami pa yan, sabi ni Freya. Hindi inaalis ang tingin kay Ulrich. Sumunod na ipinalabas ang isang audio recording. Ang boses ni Ulrich at Yasi, malinaw na malinaw, mula sa voice recorder na itinago ni Freya sa ilalim ng kama. Kailangang magmukha itong aksidente. Isang maliit na ayos lang sa preno at tapos ang lahat. Bakit hindi pa natin tapusin? Buhay pa siya, Ulrich. Panganib siya. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Ulrich. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng galit. Hindi pa tapos, sabi ni Freya. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang tungkol sa paghihiganti, ang tungkol sa pamilya ni Ulrich at sa nangyari sa ama nito. Ipinakita niya ang kopya ng mga litrato at mga news clippings mula sa kahon. Hindi lang pera ang habol niya, sabi ni Freya. Ang boses ay naglalaman ng lahat ng sakit na kanyang tiniis. Gusto niyang sirain ang lahat ng iniwan ng aking ama. Gusto niyang kunin ang lahat sa akin. Kabilang na ang aking buhay. Si Yasi, na kanina patahimik sa isang sulok, ay biglang kumilos. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa gilid na pinto para makatakas. Ngunit bago pa siya makalayo, hinarang na siya ng dalawang unipormadong pulis na kanina pa pala tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Subukan mong tumakas, Yasi, sabi ni Freya, ang boses ay malamig. At idadagdag ko ang kasong arson sa listahan ng mga krimen mo. Nawalan na ng kontrol si Ulrich. Ang maskara ng pagiging isang kaawa-awang biyudo ay tuluyan ng natanggal. Ang lumabas ay ang mukha ng isang desperadong halimaw. Sumugod ito papunta kay Freya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hayop ka. Dapat pinatay na kita. Ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis na humarang si David at itinulak ito palayo. Sa parehong sandali, mas maraming pulis ang pumasok mula sa pangunahing pinto ng simbahan. Ulrich Sandoval? Yasi Mendez. Sabi ng hepe ng pulisya, ang boses ay may autoridad. Arestado kayo sa salang attempted murder, conspiracy at arson. Habang pinupusasan sila, nagpumiglas si Ulrich. Tumingin siya kay Freya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Freya. Tandaan mo yan. Pinupusasan din si Yasi. Umiiyak ito, pero hindi ito mga luha ng pagsisisi, kundi ng pagkatalo. Dinala sila ng mga pulis palabas ng simbahan, sa gitna ng mga camera flashes ng mga reporter na nag-aabang na pala sa labas. Ang peking libing ay naging isang totoong sirko ng media. Naiwan si Freya sa gitna ng simbahan na ngayon ay unti-unti nang nababakante. Ang tensyon ay nawala na, napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Tapos na, lumapit si David sa kanya at inakbayan siya. Okay ka lang? Tumingin si Freya sa kanyang kuya. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang tunay na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng kalayaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng mga Sandoval at Buendia ay unti-unting kinalimutan ng publiko, napalitan ng mga bagong balita. Ngunit para kay Freya, ang 6 na buwan na yon ay isang mahabang paglalakbay. Ang dating babaeng mahina at nagtitiwala, nang lubos ay wala na. Sa kanyang lugar, isang bagong Freya ang isinilang, isang babaeng mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat,
Isang babaeng natutunang mahalin at pagkatiwalaan ng sarili niyang kakayahan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salamin sa loob ng malaking conference room ng Buendia Corporation. Hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang ang bagong chairperson ng board. Ang kanyang suot ay isang simpleng business suit, ngunit ang aura niya ay nagpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Siya na mismo ang humawak sa kumpanyang minana niya sa kanyang ama, hindi lang para iligtas ito mula sa bingit ng pagkawasak na dulot ni Ulrich, kundi para palaguin pa ito. Ma'am Freya, handa na po ang lahat, sabi ng kanyang bagong sekretarya. Tumango siya at humarap sa mahabang mesa kung saan naghihintay ang mga miyembro ng board. Ngumiti siya. Good morning, gentlemen. Let's begin. Habang pinamumunuan niya ang meeting, hindi maalis sa kanyang isipan kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Mula sa isang pekeng libing, ngayon ay binibigyan niya ng bagong buhay ang legasiya ng kanyang pamilya. Isang balita sa TV sa lobby ng gusali ang nagpatigil sa kanya sandali habang palabas siya. Ipinapakita ang hatol kina Ulrich at Yasi. Guilty. Habang buhay na pagkabilanggo para sa lahat ng kanilang mga kasalanan, wala siyang naramdamang tuwa o galit. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Sila ay bahagi na lang ng kanyang nakaraan. Isang madilim na aral na humubog sa kanya para maging mas matatag. Nang hapong iyon, dumaan siya sa sementeryo, hindi para dalawin ang isang pekeng libingan, kundi ang totoong puntod ng kanyang ama. Naglagay siya ng isang pumpon ng puting bulaklak sa ibabaw nito. Hi, Papa, bulong niya. Marami pong nangyari. Siguro po kung nandito kayo, magagalit kayo sa mga desisyon ko. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na okay na ako. Mas okay pa kaysa dati. Isang mahinang hangin ang umihip na para bang isang yakap mula sa nakaraan. Natagpuan ko na po ang sarili ko, hindi sa pagmamahal ng ibang tao, kundi dito. Sabi niya, itinuro ang kanyang puso. Salamat po sa lahat. Umalis siya sa sementeryo na may gaan sa kanyang dibdib. Ang huling destinasyon niya ay ang isang lote na may magandang tanawin ng karagatan. Dito itatayo ang bago niyang bahay. Hindi na ang malaking mansyon na puno ng masasamang alaala, kundi isang bahay na mas maliit, mas simple. Isang bahay na siya mismo ang magpupuno ng mga bagong at masasayang alaala. Sumandal siya sa kanyang sasakyan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Dumating si David at tumabi sa kanya. Kamusta ka na, kapatid? Ngumiti si Freya, isang nangiting totoo at walang halong pait. Heto, nagsisimula ulit. Proud na proud ako sa iyo, Freya. Salamat, kuya. Sa lahat. Natahimik sila. Sabay na pinanood ang araw na tuluyang lumubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng magandang kulay sa kalangitan. Para kay Freya ang bawat paglubog ng araw ay hindi na isang katapusan. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng isang bagong simula. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinama ang sariwang hangin mula sa dagat, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Malaya na siya, at handa na siyang harapin ang anumang bukas na darating.